manifesting. Kahit kani-kanino natin nadidinig yung concept na yan. Kahit sa mga Kristiyano mismo. Malaking business yan. Meron pang online course niyan para ma-master mo ang art of manifesting. Malaking bahay, red na sports car, magandang trabaho, maganda o gwapong jowa, malaking pera, etc. Pero ano nga ba ang pinakamabisang technique para sa manifesting? Watch and learn. Proverbs 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Now, let's examine manifesting versus trusting. Manifesting is a concept understood today as a belief that one can bring about desired outcomes na kaya mong papangyarihin ang gusto mong matupad na pangarap o hangad sa pamamagitan lamang daw ng focus na intention at positive thinking. Isa ang malinaw, you are trying to manipulate God's plan and purpose for you. Versus trusting, ayan malinaw, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kailangan mo i-acknowledge ang ating Panginoon. Ang passage na ito encourages us, tayong mga followers ni Jesus, to rely, maniwala, magtiwala sa God's wisdom rather than our own desires, sa sarili nating efforts. Ang pagtitiwala, trusting in God ay ang pagsuko ng ating sarili, ng ating mga plano at pag-seek ng kanyang guidance, knowing na si God ay may kanya-kanyang design sa bawat isa sa atin. He has a greater purpose for our lives. Trusting, hindi manifesting. Kung wish mo, malaking bahay, ang binigay sa'yo maliit. Kung wish mo, Corvette o Ferrari, pero ang binigay sa'yo, wow o kuda. Kung hiling mo pogi, pero binigay sa'yo, mabait lang, ano, lalayo ka na sa Diyos? Di ba dapat mas lalo ang lumapit at tanggapin mo na God has a plan for you? A plan that is not to harm you. Kung sakto ang plano mo, ay plano rin sa iyo ng Diyos, that is direction. But if iba ang plano mo sa plano ng Diyos, believe me, that is protection kasi He does not want you to be harmed. Tanggapin natin yon kasi Diyos yon. Yung manifesting, hindi sa Diyos yan. Hindi nga binabanggit ang Diyos dyan. Laging sinasabi dyan, universe. Inalayuan yan kay Jesus. So may tanong ka, bakit yung mga kakilala ko, pinapractice nila ang manifesting, nagkatotoo lahat ng gusto nila? Si Jesus, tinukso din ni Satanas, nag-fasting siya ng 40 days, tinukso ni Satanas, di mo kailangan gawin yan. Inofera ng worldly power, personal gains, pleasure, pride. Pero ano ang ginawa ni Jesus? Sinalpakan niya ang bawat temptation na ino-offer sa kanya ng pangako ng Panginoon, na-refuse niya na makompromise ang devotion niya sa Ama. At ganun tayo inaasahan mabuhay dito sa mundo, kapatid. Upang mabuhay ng walang hanggan sa kaharian ng Diyos sa langit. Kesa na manifest mo nga lahat ng pangarap mo dito sa lupa pero nasa walang hanggang paghihirap at panagoy sa impyerno ang destinasyon mo pagkatapos ng mundong ito. So ano uli? Manifesting o trusting? Be of strength, kapatid. Mahal tayo ng Diyos. And we must live in a Christ-like character. See the importance, kapatid, ng pagre-rely sa Panginoon and finding peace sa Kanyang presence sa ating puso. Rather than focusing sa ating mga makamundong intensyon, trusting in Him will lead through peace and guidance. Tara kapatid, manalangin tayo. Pagpanalangin natin yan, maaari kang yumuko do, ipikit ang iyong mata at anyayahan natin ang presence ng ating Panginoon. Panginoon naming Diyos, lumalapit kami sa iyo upang bigyan kami ng strength and guidance na magkaroon kami ng matibay na pananampalataya at katapatan sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag mag-rely sa aming mga sarili at manipulahin ang mga plano mo sa amin sa pamagitan ng aming sariling paraan.
Lagi ka namin kilalanin at tawagin sa aming mga challenges at struggles. Grant us with faith to surrender ang lahat-lahat sa aming buhay na may pag-asa at pananampalataya na gagabayan mo ang aming buhay na tinatahak. Salamat, Panginoon, sa walang pagbabago mong pag-ibig sa bawat isa sa amin, O Lord. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba, sa pamagitan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Salamat, kapatid. Kung hindi ka pa naka-follow, sana i-follow mo ang Run to You, ang page na ito na naghahangad na gawin nating magsumiksik sa Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. Malapit na ang muling pagbalik ni Jesus, kapatid. Kaya wala na tayong time para maging complacent. Kaya patuloy nating ipakilala, ipadama sa bawat nilalang ang pangako ng Panginoong pagliligtas. Magkita ulit tayo bukas.